Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras po sa buong kapuluan. 1 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Ngayon po ay araw ng Biyernes na. Uy, salamat sa Diyos. Ika-28 sa buwan ng Agosto, taong 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350, ang UNTV Radio. Ako po si Bernard Danis. Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabulang balita ngayong araw. Headlines. National News. Sa mga nag-aabang po ng anunsyo ng class suspension, narito po ang mga lugar na nagdeklara na walang pasok ngayong araw ng Biyernes, August 28, bunsod ng inaasahang mga pagulan dahil sa habagat. Sa Metro Manila, suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas, public at private schools sa Caloocan City, Malabon, Mandaluyong, Manila, Marikina, Muntinlupa, Parañaque, Pasay, Quezon City, Taguig, Valenzuela, Las Piñas, Navotas at San Juan City. Habang ang Pateros at Pasig, sakop ng class suspension ang Child Development Centers hanggang Senior High School, public at private schools. Sa Bataan, walang pasok mula preschool hanggang Senior High School kasama ng mga nasa alternative learning system. Suspendido rin ng klase ngayong Biyernes sa bayan ng Kibungan sa Benguet mula preschool hanggang senior high school, habang preschool to elementary naman ang sa Atok. Sa Bulacan, ilang lugar din ang walang face-to-face classes ngayong araw. All levels, public at private schools. Kasama na dyan ang Bukawe, Malolos, Pulilan at Santa Maria. Sa Pampanga, wala pa ring pasok sa Angeles City, San Fernando City, Santo Tomas, Minalin, Mexico, San Simon at Macabebe. Gayun din ang ilang mga paaralan sa bayan ng Apalit. Suspendido rin ang face-to-face classes sa Rizal, all levels, public at private school, kasama na ang San Mateo at Taytay. Sa Pangasinan, wala rin pasok ngayon ang mga bayan ng Aguilar, Binmalay, Bugalyon, Infanta at Lingayen. Para sa iba pang mga announcement ng class suspension, i-check nyo lang ang mga official social media page ng inyong mga mayor o local government offices. Hataw Balita ngayon. Naabisto ng pulisya ang isang estudyante na sinasabing nagpadala ng mensahe sa ibang mga mag-aaral sa De La Salle, Green Hills kahapon. Sa kanyang mensahe, nagpakilala itong shooter at pinag-iingat ang mga estudyante. Sila ay lagan, humahataw. Natukoy na ng mga pulis ang bumulabog sa klase sa La Salle, Green Hills kahapon, August 27. Ayon kay Mandaluyong Chief of Police, Police Colonel Reynan Patam, isang estudyante ang nagpadala ng mensahe sa isang group chat at sinabing, "Shooter ako, mag-ingat kayo." Sinabi ni Colonel Patam na nagsumbong ang mga kapwa nito estudyante sa kanilang mga magulang matapos matanggap ang mensahe. Kailangan po na-detect po natin at nabigyan po natin ng agarang seguridad at agarang attention po para mas ma-prevent po natin kung posibilidad kung mangyari. Kaugnay nito, maglalagay area sila ng pulis na bantay sa eskwelahan. Isang team po yung mga dideploy po natin kung medyo malaki rin po yung lugar po dito. Kung maglalagay po tayo. And tulong na po ito sa mga security personnel ng paaralan. Sinabi ni Colonel Patam na maayos din aniyang pinatutupad na seguridad sa loob ng eskwelahan. Maganda po yung sistema nila. Although meron po mga pumapasok na sasakyan to drop off yung mga students, pero meron po sila na kino-coordinate po yung area. Bago po pagbaba po ng student, bago sila pumasok, meron po silang dadaanan na X-ray machine for the baggages, and then meron po walk-through metal detector. Sa ngayon, iniimbestigahan pa ng pulisya kung bakit nagawa ng estudyante ang pagbabanta at kakausapin ang kanyang mga magulang. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng De La Salle Green Hills,
Tiniyak nito na mananatili silang mapagbantay at paiigtingin pa ang seguridad sa eskwelahan para sa kaligtasan ng buong school community. Ngayong araw, August 28, ipatutupad pa rin nila ang online asynchronous modality at muling magbabalik ang klase sa Martes, September 1. Leia Ilagan, humahataw sa balita. Ngayon, nilinaw ng Malacanang na bagaman bukas ang administrasyon sa panukalang i-regulate ang paggamit sa bansa ng mga social media platforms kasunod ng mga ulat na masamang impluwensya nito sa mga kabataan. Sa ngayon nila ay wala pang hakbang ang pamahalaan para i-ban ang Facebook sa Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sa ngayon ay patuloy ang kooperasyon ng Facebook sa pamahalaan ng Pilipinas, partikular na ang pag-take down ng mga post na naglalaman ng mararahas at maling mga content. Wala pa naman po kasing binaban. Katulad po sinabi natin, ito'y lahat naman po ay inaaral. So, marami pong nag-react patungkol po sa Facebook. Kasi alam naman na, real talk. Lahat naman tayo gumagamit ng Facebook. Lahat naman tayo gumagamit ng Messenger. So, ang huling impormasyong ibinigay po sa atin ay may mga pagkakataon na kapag kinakailangang i-take down ang isang post na nagpapakita ng karahasan, fake news, ay tumutugon naman ang Facebook. So, magandang senyales po yan. Samantala, binigyang diin naman ng Palace official na hindi otomatiko na ibaba ng pamahalaan ang mga social media platform na hindi responsive o hindi nakikipag-ugnayan sa gobyerno. Iginit nito na ang nais ng Pangulo at ng pamahalaan na maging katuwang ang iba pang online platforms kabilang na ang mga gaming applications upang maiwasan ang mga negatibo o violenteng epekto nito lalo na sa mga kabataan. Hataw Balita ngayon. Inihayag ni Senate President Sherwin Gatchalian na may seryosong sakit umano si Senator Loren Legarda na mag-iisang buwan nang naka-medical leave. Dahil dito hindi na muna kumukuha ng kanyang sweldo si Senator Legarda dahil sa kanyang pagliban. Gayun din ang ibang senador na kasalukuyang nakakulong dahil sa kinakaharap na kaso. May hataw na balita si John Nano. Halos mag-iisang buwan na mula nang mag-file ng kanyang medical leave si Senator Loren Legarda. Una itong nag-file ng kanyang medical leave noong August 3 hanggang August 5, habang muli itong nag-request ng extension noong August 17 to 19. Sa ikalawang pagkakataon ay muli itong humiling na mapalawig ang kanyang medical leave mula August 24 to August 26 at muling nag-request ng extension mula September 1 hanggang September 2, 2026. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, dati na silang nagkausap ni Senator Legarda kung saan nabanggit nito ang tungkol sa kanyang seryosong sakit. Gayunman, hindi na nagbigay pa ng ibang detalye si SP Gatchalian dahil pribadong bagay anya ito. Alam ko yung kanyang sakit. Even prior to this, we're personal friends as well. So, nasabi niya yun, meron siyang sakit na seryoso. Mula nang mag-leave, ayon kay SP Gatchalian, hindi na muna tumatanggap ng sweldo si Senator Legarda. Nagpa-file siya ng medical leave. Hindi rin niya kinukuha yung kanyang sweldo. Sa ngayon, wala pang impormasyon ng liderato ng Senado kung kailan talagang makababalik ang senadora. Samantala, 3 pang senador ang hindi na rin kumukuha ng kanilang sweldo. Ito ay sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Rodante Marcoleta na kapwa nakakulong ngayon dahil sa kinakaharap na mga kaso. Gayun din si Senator Ronald Bato de la Rosa na matagal nang hindi nagpapakita sa gitna ng kinakaharap na arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ipinaliwanag naman ni SP Gatchalian na ang mga sweldong hindi na kinukuha ng mga senador ay maaaring ideklarang savings at gastusin sa iba pang pangangailangan. In fact, yung mga senators na nakadetain and yung senators at large, hindi rin nila kinukuha yung sweldo nila voluntarily. Hindi nagagastos, so at the end, the Senate can declare savings and use it for something.
Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Vice President Sara Duterte, impeachment trial. Pinaalalahanan ni Senate President Sherwin Gatchalian si Vice President Sara Duterte na mag-ingat sa mga pahayag nito kaugnay ng impeachment trial. Ayon kay Senator Gatchalian, sakop din ang Vice Presidente ng Rule 18 na nagbabawal sa public comments tungkol sa merito ng kaso. No Miyerkules, inanunsyo ng Senate Impeachment Court ang two-strike rule para sa mga lalabag sa naturang panuntunan. Sa ilalim nito, maaaring patawan ng public reprimand ang lalabag sa unang pagkakataon, habang 3,000 pisong multa naman sa bawat paglabag ang maaaring ipataw sa mga susunod na violations. Resolution ng court adopted by the court, kasama dito ng respondent, meaning the Vice President, at dapat maging conscious rin siya moving forward doon sa mga statements, especially on the merits. So it covers everyone. Kasama kami doon, mga senator judges. Una na ang pinagsabihan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero ang Vice Presidente sa pamamagitan ng kanyang mga abogado na sundin ang Rule 18 at mag-ingat sa mga pahayag tungkol sa merito ng kaso. Kasunod ito ng inilabas na pahayag ng pangalawang Pangulo kung saan inakusahan niya ang prosekusyon ng umano'y fishing for evidence at paggamit ng theatrics. Hataw Balita ngayon. Posibleng magbitiw sa tungkulin bilang public prosecutors ang ilang miyembro ng House Prosecution Panel. Kasunod ito ng inilabas na desisyon ng presiding officer ng Senate Impeachment Court kaugnay ng sub judice rule. May hataw na balita si Rosa Licos. Pinag-aaralan ng House Prosecution Team kung kinakailangang magbitiw ng ilan nitong miyembro sa tungkuling public prosecutors. Ito ay upang umako bilang tagapagsalita ng panel. Kasunod ito ng anunsyo ng Senate Impeachment Court Presiding Officer sa mahigpit na pagpapatupad ng sub judice rule. Ayon din kay House Prosecution Team spokesperson Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, posibleng mabago ang komposisyon ng prosekusyon. Definitely may possibility po na may mga nakuupong prosecutors ngayon ang maaaring magbitiw ng kanilang position bilang membro ng prosecution panel at mag-act na lang as isa sa mga spokespersons. No? So maaari din po na magdagdag ng spokespersons. No? Pero definitely yung mga nagsasalita na po for the House Prosecution Panel hindi po mababawasan. 3 tagapagsalita ng prosekusyon ang hindi sakop ng sub judice rule, partikular na si Representative Adjong, Kabataan Party List Representative Reneco at dating Congressman Robert Ace Barbers. Samantala, posible ring maideklara ng impeachment court na hostile witness ng prosekusyon si Attorney Michael Powa, kasalukuyang lead spokesperson at defense counsel ni VP Duterte. Inaasahan ng pagsalang ni Attorney Powa sa susunod na linggo kung hindi agad maipepresenta sa witness stand ang 2 military officials na hiniling maipasapina sa susunod na linggo. He is actually part of the defense panel, so he's adversarial to the position that the prosecution panel is standing on. So in effect, that is very clear po that he would be presenting by the prosecution panel as a hostile witness. Si Attorney Powa ay dating Undersecretary, spokesperson at Chief of Staff ni VP Duterte ng kalihim pa ito ng Department of Education. Rosa Licos, humahataw sa balita ngayon. Sinagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang aniyay pagkakaiba ng mga bayani noon na gumagamit ng mga alias upang maikubli ang kanilang pagkakakilanlan kumpara sa panahon ngayon kung saan tila ginagamit umano ito kapalit ang kabayaran sa kanilang serbisyo. May hatol na balita si Joan Nano. Sa 19 na araw ng impeachment trial,
Isa sa mga nabanggit ni Senator Judge Robin Padilla ang mga alias na ginamit ng ilang bayani. Nang kanyang tanungin si Atty. May Divina Gracia na isa sa mga counsel for the panel of House Prosecutors. Natalakay ng Senator Judge ang tungkol sa paggamit ng alias sa gitna ng pagdinig sa isyu ng umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte kung saan ilang kakaibang mga pangalan ang lumalabas na naging recipient ng pondo. Tila ni-lecturean din ng history ni Senator Judge Padilla si Atty. Divina Gracia. Pero giit naman ng prosekusyon, non-issue para sa kanila kung gumagamit nga ba o hindi ng alias sa mga resibo ng confidential funds ang tanggapan ni VP Duterte. Subalit tinutulan ito ni Senator Judge Padilla. Sa panig naman ng Malacanang, bagaman ayaw umano nilang husgahan ang mga nasabi ni Senator Judge Padilla, para kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malakian niya ang pagkakaiba ng mga bayani noon na itinatago ang kanilang pagkakakilanlan para sa bayan, kumpara sa mga informant ngayon na tumatanggap anya ng bayad kapalit ng kanilang serbisyo. Siguro ang mga bayani noon ay lumalaban para sa bayan nang walang bayad. Pero yung mga tumutulong na mga informant, informer, sa kasalukuyan, mukhang hindi kikilos ng walang bayad. At ang mga bayani noon, kahit gumamit ng pseudonym, ay alam nating totoong tao. Sa ngayon, ang mga resibong naipakita, hindi natin alam kung totoong tao o sila ay multo or mga ghost beneficiaries. So, para sa kaalaman ng mga kabataan, kung ito ang pagkukumparahin natin, ang mga bayani noon ay lumalaban para sa bayan, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayan, pero yung iba ngayon, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayad. Nilinaw naman ng palasyo na hindi nila pinanghihimasukan ang mga nais na ipahayag ni Senator Padilla at binigyang diin na gusto lamang nilang maipakita ang katotohanan sa pagkakaiba ng paggamit ng mga bayani noon ng alias na nakipaglaban para sa bayan kumpara sa anila'y tumatanggap ng bayad. Karapatan po niya. Kung ano po ang nasa loobin ni Senator Robin Padilla, hindi po ito panghihimasukan ng administrasyon, hindi po ito panghihimasukan ng palasyo. Karapatan po niya kung ano ang nais niyang ipahiwatig, pero kinakailangan din po nating maipakita kung ano ba ang katotohanan para hindi din po maligaw ang ating mga kabataan, kung ano ba ang talaga naging papel ng ating mga bayani noon, gumagamit man ng pseudonym, pero hindi para itago ang bayad. Sa nakaraang impeachment trial, lumabas ang ilan pang mga kakaibang pangalan na tumanggap umano ng confidential funds mula sa OVP, kabilang na ang Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Shane Ngit-Ngit at Suni Sobelat. Johan Nano, humahataw sa balita ngayon. Recantation is not an eraser. Ito ang binigyang diin ng Ombudsman kasunod ng hiling ng kampo ni dating House Speaker at later 1st District Representative Martin Romualdez na ibasura ang mga reklamo laban sa kanya. Ayon sa kampo ni Representative Romualdez, dapat ikonsidera ang pagbawi ng ilang testigo sa kanilang mga naunang aligasyon kaugnay ng umano'y flood control anomaly. Nag-recant na o binawi ng ilang testigo sa kaso ang kanilang mga naunang testimonya laban sa dating House Speaker. Gayunman, hindi ito sinang-ayunan ng Ombudsman at sinabing hindi otomatikong nabubura ng recantation ang naunang testimonya. Sa pahayag ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, sinabi nitong kapwa susuriin ang orihinal at binawing pahayag upang matukoy kung alin ang totoo. Dagdag pa ni Clavano, nagbubukas pa ng mga tanong ang recantation kabilang kung bakit biglang binawi at nagtago umano ang ilang testigo. Naharap si Representative Romualdez sa mga kasong o reklamong plunder, graft, bribery at money laundering kaugnay ng umano'y 56 billion peso ill-gotten wealth. Hataw Balita ngayon. Formal nang nagsimula kahapon August 27 ang budget deliberation sa Senado para sa panukalang pondo ng bansa sa 2027.
Kaugnay nito, muling tiniyak ng mga senador ang mahigpit na pagbabantay at pagiging transparent sa alokasyon ng bawat sentimo ng budget. May humahataw na balita si Jed Neresina. Back to basics at mahigpit na pananagutan. Ito ang binigyang diin ni Senate Finance Committee Chairperson Joseph Victor J.V. Ejercito nang formal na simula ng Senado ang deliberasyon para sa panukalang 7.2 trillion pesos na pambansang pondo para sa taong 2027. Sa gitna ng pagnanais na buhayin ang ekonomiya, layunin ng komite na mahigpit na bantayan ang paggastos at bigyang prioridad ang mga pangunahing pangangailangan ng publiko. Going back to basics will mean accountability for every peso we appropriate that is focused and clear-eyed about the basic needs of the people such as health, education, infrastructure that will generate quality jobs for the people and to put the food on the table. Ayon kay Senator Ejercito, hihimaying mabuti ang bawat proyekto batay sa pangangailangan, katuparan o feasibility at tunay na epekto nito sa taong bayan. Dagdag pa niya ang hakbang na ito ay tugon na rin sa lumalaking pangamba ng publiko laban sa korupsyon bunsod ng mga nakaraang kontrobersya sa pondo. Naririnig namin ang inyong mga hinaing at naunawaan namin ang inyong mga damdamin at panawagan para sa transparency at gobyernong mapagkakatiwalaan. Bilang chairman ng Senate Committee on Finance, hindi natin papayagan na ang pondo ng bayan ay muling masasayang, mawaldas at mapunta sa maling mga kamay. Binigyang diin ng Finance Chairperson na ang bawat piso at sentimo ay dapat nakalaan lamang sa mga programang aprobado at mabusising pinag-usapan sa plenaryo. Dahil dito, mariin niyang ipinagbawal ang mga huling minutong singit o last-minute insertion sa Bicameral Conference Committee. At bilang patunay aniya ng transparency, suportado niya ang pagpapatuloy ng live streaming sa mga pagpupulong ng BICAM upang masubaybayan ng taong bayan ang galaw ng pondo. Ang 2027 budget proceedings ay magkakataon upang maibalik ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Pagkakataon na tulad ng salapi ng bayan ay hindi dapat masayang. Nilinaw naman ng senador na bagamat magiging mahigpit ang kanilang pagsusuri sa bawat ahensya, hindi nito haharangin ang mga lehitimong proyekto. Aniya, ang dapat pigilan ay ang korupsyon at anomalya at hindi ang pag-unlad ng bansa. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Inihayag ng Department of Justice na nasa evaluation stage pa ang mga reklamong inihain ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kaugnay nangyaring shooting incident sa Senado noong Mayo. May humahataw na balita si Benedict Samson. Patuloy na sinusuri ng binuong panel of prosecutors ng Department of Justice ang reklamong inihain ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kaugnay sa shooting incident sa Senado noong May 13. Ayon kay DOJ Undersecretary Ian Normandato, ito ay upang tingnan kung may makikita silang batayan para magsagawa ng preliminary investigation sa kaso. Pero sa ngayon, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga law enforcement agency bago umusad ang proseso. So there has been an exchange back and forth between the department and then the law enforcement agency. And then finally, they came to an agreement that there might be sufficient basis to proceed with the preliminary investigation. But as to when or at all any subpoenas will be issued, it will be inappropriate for me to announce it in a media briefing. Sinabi ni Undersecretary Dato na sa ngayon ay hindi muna nila ibibigay ang pangalan ng mga sinampahan ng reklamo. It's up for evaluation, so before confirming or sharing any names, it would be inappropriate for me because no subpoenas have been issued yet. Matatandaan na noong May 13 ng gabi, nagkagulo sa Senado nang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril dahil sa umunoy tangkang pag-aresto ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Dahil sa insidente, dinismiss ng Office of the Ombudsman si dating Office of the Senate Sergeant at Arms Head Mau Aplasca
dahil sa umano'y pagpapaputok ng warning shot na siya namang nagdulot ng panganib sa buhay ng mga nasa loob ng Senado. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Umapila sa Kongreso ang Department of Interior and Local Government o DILG na mailipat sa ilalim ng Department of Justice ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Sa budget briefing kahapon, sumalang sa House Committee on Appropriations ang DILG kung saan natanong ang tungkol sa nakasasakop sa BJMP na kasalukuyang nasa ilalim ng ahensya. Para kay DILG Secretary John B. Cremulya, mas nararapat ng mailipat sa DOJ sa ilalim ng Bureau of Corrections ang pamamahala sa BJMP. It is our position that the BJMP should be transferred under the Department of Justice, under the Bureau of Corrections. Okay. I think it be prudent for the Congress to help us into combining Bucor and BJMP into one facility, since they perform the same jobs. Basically, they're just mirroring each other. Napag-usapan ang tungkol sa panukalang paglilipat ng BJMP sa DOJ nang matanong ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino si Secretary Rimulya hinggil sa umano'y concern ng ilang detainees na nakatakda ng lumaya. Subalit na antala umano ang kanilang release dahil sa magkakaibang record. Para sa DILG Secretary, ang pagkakumbay ng BJMP at Bucor ay makatutulong para sa mas maayos na record management ng mga detainee at ma-streamline ang proseso. Hataw Balita ngayon. Walang ibinigay na palugit ang Department of Justice sa kanilang pagresolba sa extradition request ng Estados Unidos sa religious leader na si Apollo Kibuloy. Ayon kay DOJ Undersecretary Ian Norman Batdato, sa ngayon ay maingat nilang sinusuri ang nakapakaraming mga dokumento at record na isinumite sa kagawaran. Dagdag pa ni Yusek Dato, tinitingnan nila kung sumusunod sa treaty obligation ng Pilipinas ang requesting state na United States of America. As has been previously shared before, the records and documents that were transmitted to the department were really voluminous. So it is under evaluation by the department. If the request is compliant with the treaty obligations of the Philippines with the requesting state. Hataw Balita ngayon. Inilipat na sa kanyang bagong assignment si National Bureau of Investigation Regional Director Attorney Jeremy Lotok mula sa kanyang dating assignment bilang Regional Director ng NBI Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Inilipat na si Attorney Lotok bilang Direktor ng NBI Region 8. Sa mga larawang binahagi ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez, makikita ang pag-courtesy call ni Attorney Lotok sa kanyang tanggapan kung saan pinag-usapan umano nila ang ilang mga hakbang upang mapanatiling payapa ang Eastern Visayas. Kamakailan ay naging laman ng balita si Attorney Lotok matapos na sumalang bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Patuloy kayong mantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Umakyat na sa mahigit 306 na po ang bilang ng mga kumpirmadong nasawi matapos ang kalunos-lunos na flash flood na naranasan sa Nepal-Tibet border nitong Miyerkules ng umaga. Libo-libo pa ang patuloy na pinaghahanap ng mga rescuer mula sa iba't ibang bansa habang patuloy ang banta ng panibagong malawakang pagbaha. May hataw na balita si Jack De Ocampo. Natunaw at bumagsak ng malaking tipak ng glacier mula sa mataas na bahagi ng Himalayas na nagdulot ng seismic activity at debris flow.
Ito ang nakikitang dahilan ng US Geological Survey sa nakamamatay na pagragasa ng magkahalong tubig, yelo, bato at putik na lumamon sa mga komunidad sa Nepal at Tibet. Tinatayang mula sa taas na 5,200 meters, bumagsak ang malaking tipak ng glacier sa lambak at humakot ng mga bato, putik at puno at iba pang debris habang mabilis na rumagasa pababa ng bundok. Dumaan ang malakas na agos sa Lendai River, tumama sa Rasuwagadi border crossing at nanalasa sa Timore at Shaprobesi bago tumuloy sa Botikoshi at Trishuli River System. Mula roon, umabot pa ang baha sa mga lugar sa ibabang bahagi ng Nepal habang tinangay nito ang mga bahay, sasakyan, kalsada, tulay at hydropower facilities. Paliwanag ng mga eksperto, posible ring may kaugnayan ang glacial collapse sa tinatawag na Glacial Lake Outburst Flood o GLOF. Nangyayari ang GLOF kapag bigla ang bumigay ang harang na pumipigil sa naipong tubig mula sa natutunaw na glacier na nagre-resulta sa biglaan at malakas na pagbugso ng tubig pababa ng bundok. A glacial lake outburst flood, of course, is when a lake which is held back or constrained by a moraine wall, when that moraine wall collapses and the lake, the water within the lake flows downstream and takes everything out with it. Patuloy pa rin ang investigasyon sa eksaktong pinagmulan ng napakalaking volume ng tubig. Bagaman may mga ekspertong naniniwalang maaaring may naipong tubig sa ilalim o malapit sa glacier. Habang inaalam pa ang sanhi, patuloy namang lumulobo ang bilang ng mga biktima. Sa pinakahuling tala, nasa 359 na bangkay na ang na-recover sa Nepal, habang 910 ang hindi pa makontak, kabilang ang 517 na dayuhang turista. Sa Tibet naman, 3 ang kumpirmadong nasawi, habang 558 ang nawawala, kabilang ang 260 na dayuhan. Hirap ang mga rescuer na marating ang ilang pinakamatinding tinamaang lugar dahil tinangay ang mga tulay at kalsada. Kaya helicopter na lamang ang paraan para mapuntahan ang ilang komunidad. Sa gitna ng makapal na putik at nagkalat na debris, mano-manong naghuhukay ang ilang mga volunteer at rescuer sa pag-asang may makita pang buhay sa ilalim ng mga putik at bato. Sa iba pang video, makikita ang pagkarga ng mga sundalo sa mga biktimang nalubog sa putik. Sa kabila ng lawak at lakas ng baha, may ilang mga nakaligtas sa malagim na sakuna. Isang 24 anyos na manggagawa na si Bibek Kumal ang tinangay ng malakas na agos kasama ng putik at debris. Pero nakahawak sa isang puno ng mangga. Habang nakakapit sa puno, nasaksihan niya mismo kung paano tinangay at tuluyang nawala ang lugar kung saan siya nagtatrabaho. Isang lalaki rin ang nailigtas sa rumaragasang tubig sa tulong ng isang elepante. Buong tapang na tinungo ng elepante ang lalaki at saka inabot gamit ang kanyang trangka hanggang sa makali sa umaagos na tubig. Isang 2 taong gulang na bata rin ang nailigtas sa gitna ng malawakang search and rescue operations. Matindi at hindi pangkaraniwan ang naranasang pagbaha sa Nepal at Tibet. Sa lakas ng puwersa ng baha, isang malaking tipak ng bato ang tinangay ng pagragasa ng tubig papunta sa komunidad. Patuloy namang dumarating ang tulong mula sa iba't ibang bansa at international organizations.
Nagpadala ang India ng mga tenta, pagkain at iba pang emergency supplies, habang naglaan naman ang United States ng $500,000 na tulong at nagpadala ng Disaster Response Advisor. Nagpapadala rin ng supplies at personnel ang United Nations at mga partner nito para tumulong sa mga apektadong komunidad. The climate is changing in these areas. It's getting warmer. Warming air temperatures melt ice, melt glaciers. They start receding. Water builds up, water accumulates, and then ultimately dams fail. Babala ng mga eksperto, habang patuloy na umiinit ang klima, mas tumataas din ang panganib ng mga sakunang kaugnay ng pagkatunaw at pagguho ng mga glacier sa Himalayas. At hindi pa tapos ang panganib. Isang bagong lawa ang nabuo dahil sa mga debris na humarang sa ilog sa Nepal-China border. At patuloy umanong tumataas ang tubig dito. Kapag bumigay ang naturang harang, posibleng magdulot ito ng panibagong malakas na bugso ng baha sa mga komunidad sa ibabang bahagi ng Bote-Koshi River. It may be that you only have tens of seconds, and it's highly unlikely that even if people get a phone message, their first question would be, is this for real? You know, it would take time for people to actually act upon any signaling like that. Dahil dito, pinag-iingat ang mga residente, manlalakbay at mismo mga rescuer sa mga lugar sa tabi ng ilog habang patuloy ang pagmamatiyag sa posibleng panibagong pagbaha. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon. Aabot sa mahigit 500 mga dayuhan ang naiulat na nawawala sa dambuhalang flash flood na rumagasa sa Nepal-Tibet border umaga ng Miyerkules. Batay sa datos na ibinahagi ng Nepal Tourism Board Trade, sa ngayon ay mayroong nasa 540 na foreign nationals ang naiulat na nawawala sa nangyaring trahedya. At kabilang na dito ang isang Pilipino. Gayunman, hinihintay pa ang kumpirmasyong ibinibigay dito ibibigay ng Department of Foreign Affairs. Bukod sa isang Pilipino, kasama rin sa mga dayuhang naiulat na nawawala ang 35 Australians, isang mula sa Belarus, 3 taga Belgium at 25 sa Canada. Kasama rin sa napaulat na nawawala ang 24 na Chinese, isang taga Finland, 4 mula sa France, 8 sa Germany at 1 sa Hungary. Pinakamaraming bilang namang naiulat na missing na foreign nationals ang nasa 178 na mga Indians, habang may 2 rin mula sa Italy, 2 sa Ireland, 1 sa Israel. Gayun din ang 5 Japanese nationals, 2 taga Kazakhstan at 6 mula sa Latvia. May 1 na taga Lithuania, 51 Malaysian, 2 mula sa The Netherlands, 5 taga New Zealand, 3 sa Portugal, 8 taga Russia, Serbia, 1 sa Singapore, 5. Samantala, 6 sa Africa, may 3 sa Spain, 1 sa Sweden, 53 galing ng Ukraine, 33 sa United Kingdom at 65 mula naman sa USA. Sa ngayon ay patuloy ang mga otoridad sa pag-verify ng status ng mga taong bumiyahe sa lugar na maaaring na-stranded o nawawala kasunod ng mapaminsalang pagbaha. Hataw Balita ngayon. Handa ang pwersa ng Philippine Red Cross sakaling kailanganin na magpadala ng deployment para sa isinasagawang search and rescue operations sa matinding flash flood na nangyari sa Nepal-Tibet border. Ayon kay PRC Chairman and Chief Executive Officer Richard D. Gordon, handa silang tumulong sa abot ng kanilang magagawa upang suportahan ang pangangailangan ng mga taong naapektuhan ng trahedya. Nagpaabot din sila ng pakikiramay sa lahat ng mga naulilang pamilya ng mga biktimang nasawi sa sakuna.
Nauna na ring nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga taga-Nepal at sinabing ipinagdarasal ng mga Pilipino ang lahat ng mga nawala ng pamilya, mahal sa buhay at kaibigan dahil sa nangyaring flash flood. Hataw Balita ngayon. At para sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Lynn Perez mula sa California, USA. Good morning, Lynn. Global News. Magandang umaga sa iyo, Bernard, at narito na po ang ating Global News. Tiwala si Iranian President Masoud Pezeshkian na hindi magtatagumpay ang panibagong economic sanctions ng Washington labang sa Tehran. Handa namang maghintay ang Estados Unidos hanggang sa makabuo ng kasunduan, bagamat naniniwala si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na walang kasunduang magaganap sa pagitan ng dalawang panig. May hataw na balita si James Buntuyan. Walang mapapala ang Estados Unidos sa panibagong paghigpit nito sa ekonomiya ng Iran. Ito ang matapang na pahayag ni Iranian President Masoud Pezeshkian matapos palawakin ng Washington ang mga sanctions laban sa Tehran. Ayon kay Pezeshkian, kung paanong hindi umano nagtagumpay ang Estados Unidos sa digmaan, hindi rin ito mapapaluhod ang Iran sa pamamagitan ng economic pressure. این همان وحدتی است که امروز به آن نیاز داریم. وحدت بر مدار حق، عدالت و مسئولیت متقابل. برادران و خواهران، اجازه دهید از آرمان فاصله بگیریم. Target ng expanded secondary sanctions ng Washington ang digital assets, technology, gold, aviation at shipping sectors ng Iran. Pero ayon sa Tehran, may nakahanda na itong 2 taong plano para labanan ang epekto ng mga bagong parusa. Binigyan din ni Pezeshkian na bukas pa rin ang Iran sa pag-uusap at negosasyon pero hindi ito magpapatalo sa economic pressure. تازه‌ترین برآوردهای جمعیت مسلمان را در سال 2020 بیش از 2 میلیارد و معادل 25.6% جمعیت جهان نشان می‌دهد. Nakatenga pa rin ang negosasyon ng Washington at Tehran habang nananatiling sentro ng tensyon ang Strait of Hormuz. Ilang barko muli sa strait ang tinamaan ng hindi pa natutukoy na projectile na pinaniniwalaang mula sa Iran. Una nang sinabi ng Iran na bagamat may mga pag-uusap na sa Oman kaugnay ng bubuksang temporary shipping corridor, dapat pa rin humingi ng permiso at sumunod sa pamunuan ng Iran ang mga sasakyang pandagat na nais dumaan sa Hormuz. Iginiit ng Iranian Revolutionary Guard na nasa kontrol nito ang mahalagang waterway at muli lamang itong bubuksan kapag tinanggap ng Estados Unidos sa mga kondisyon ng Tehran. Samantala, sinabi ni US President Donald Trump na wala siyang itinakdang deadline para sa pakikipagkasundo sa Iran at hindi umano siya nagmamadali. Pero para kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, walang posibilidad na magkaroon ng kasunduan sa pagitan ng Washington at Tehran. Sa kabila nito, nagpapatuloy ang mga mediator sa pakikipagpalitan ng mensahe sa dalawang panig upang mahikayat ang mga ito na bumalik na sa negotiating table. James Bonduyan, humahataw sa balita ngayon. Hinikayat ng ilang Canadian officials ang publiko na iwasang bumili ng mga produkto mula sa Estados Unidos at sa halip ay tangkilikin ng mga produktong gawa sa Canada. Ito ay kasunod ng paglala ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa bungsod sa tumitinding trade war. May hataw na balita si Noel Poliarco. Dollar for dollar at rate for rate. Ganito inilarawan ng Canada kung paano nito tatapatan ang bagong tariffs na ipinataw ng Estados Unidos sa kanilang mga produkto. Mula September 8, magpapataw ang Ottawa ng 15, 25 at hanggang 50% na counter tariffs sa mahigit $27 billion na imports mula sa Estados Unidos. Today I'm announcing that Canada will match the United States tariffs dollar for dollar, rate for rate. Effective September 8, Canada will impose counter tariffs of up to 15, 25, or 50% on $27.6 billion in imports
from the United States of America. Kabilang sa tatamaan ng retaliatory tariffs ang steel, aluminum, dairy products, appliances, seafood, damit at ilang agricultural equipment mula sa US. Pero bukod sa pagganti sa tariffs, sinabi ng Canadian government na palalawakin din ito ang pakikipagkalakalan sa ibang mga bansa at trading partners. We'll continue also to pivot to work with new allies and also with our trading partners because we need to position Canada as a partner of choice of investment, trade, and security. We'll continue to make sure that our businesses have access to more markets, more investments, and more opportunities for Canadian. Kasabay nito, hinikayat din ng mga opisyal ang mga Canadian na gamitin ang kanilang purchasing power para suportahan ang sariling ekonomiya. Ayon kay Champagne, sa halip na American products, dapat piliin ng publiko ang mga produktong gawa sa Canada, habang binigyan diin ni Jolie na makatutulong ito sa pagprotekta sa mga trabaho. Nanawagan din si Ontario Premier Doug Ford sa mga Canadian na huwag nang tumawid sa US para lamang bumili ng mga produktong kaya namang gawin sa kanilang bansa. You protect your own. You protect your own backyard. You don't go down to the US and buy a product. There's nothing we can't make here in Ontario or across the country. Samantala, ilang Canadian ang sang-ayon dito at sinabing mas pinipili na nilang bumili ng local products kahit mas mahal ang mga ito. Généralement, je préfère déjà aller magasiner dans des magasins normaux plutôt que de commander quelque chose en ligne, surtout si c'est en ligne américain. Fait que ça va pas. J'ai déjà fait mes changements il y a quelques ans. Ben, même pas quelques ans, surtout l'année passée avec ce que Trump disait du 51e État. Bukod dito, ilang Canadian na rin ang nagsabi na hindi muna sila bibiyahe patungong US sa gitna ng tensyon. Mes habitudes de consommation n'ont pas nécessairement changé. Je pense que je n'achète pas vraiment des produits américains déjà de base. Mais en tout cas, ce qui est pour mes habitudes personnelles, je sais que j'ai prévu de ne pas aller en vacances aux États-Unis pour les pour les prochaines années. Noong nakaraang taon, bumaba ng 25% ang bilang ng mga Canadian na bumabiyahe sa US. Sa kabila nito, ilang Canadian din ang nanawagan at humiling na sana ay humupa na ang tensyon upang hindi na nito maapektuhan ang mga mamamayan ng magkabilang bansa. Quand même deux territoires qui sont collés. On voit par exemple les fumées, etc. Toute cette histoire de taxes qui seraient imposées pour les Canadiens parce que des fumées viennent chez eux, ça n'a aucun sens quand c'est le sens inverse. Les Canadiens ont absolument voulu porter leur aide. Je trouve que c'est débile justement de vouloir tous se tirer les uns sur les autres alors qu'au final on serait bien meilleur si on pouvait tous s'entraider. Donc je trouve pas ça logique, surtout que le Canada a besoin des États-Unis et les États-Unis ont absolument besoin du Canada. Donc Noel Polyarco, humahataw sa balita. Ngayon, pinirmahan ni US President Donald Trump ang executive order na nagpapalit na pangalan ng Lake Ontario bilang Lake America sa Estados Unidos. Epektibo kaagad ang pagpapalit ng pangalan sa US Geographic Naming System pero hindi obligadong sundin ito ng Canada. Magkahati ang Estados Unidos at Canada sa Lake Ontario na bahagi ng kanilang international border. Ginawa ni Trump ang akbang sa gitna ng lumalalang trade war kung saan nagpataw ang magkabilang bansa ng mataas na tariff. So this is Lake Ontario in Canada and in the United States. But we're going to make a little change. We're going to call it something different than Lake Ontario. We're going to call it Lake America. And all it takes is a good pen and some intelligence. So Lake Ontario, that's gone. Lake America. So now we have a lake, and now we have a Gulf. Because we have the Gulf of America, now we have Lake America, without the of. Thank you very much, everybody. Enjoy Lake America.
Tutol naman ang mga Canadian officials sa pagpapalit ng pangalan at iginiit na Lake Ontario pa rin ang tawag nila rito. Naninindigan din si Canadian Industry Minister Melanie Joly na lalaban ng Canada sa mga hakbang ng US. Nauna nang pinalitan ni Trump noong nakaraang taon ang tawag ng US sa Gulf of Mexico bilang Gulf of America. We'll always call it Lake Ontario. Period. We're proud of our Great Lakes. We've navigated the, St. Lawrence River, the Great Lakes, for thousands of years, and it was part of a foundation of our country. And we'll just stand up for what we have. And meanwhile, I really think that while all these shenanigans are happening, we'll just be smart, and we'll be strategic, and we'll fight back. Hataw Balita ngayon. Nagluluksa ang pamilya ng 14 na sanggol na nasawi sa sunog sa isang ospital sa Islamabad, Pakistan noong Miyerkules, August 26. Sumiklab ang apoy sa 3rd floor ng Pakistan Institute of Medical Sciences kung saan 15 sanggol ang naroroon at isa lamang ang nailigtas. Ayon sa mga testigo, nakalak umano ang ilang pinto at kulang ang fire safety facilities at maayos na emergency exit sa gusali. Pinaniniwalaan ng nagsimula ang sunog sa air conditioning unit bago kumalat sa iba pang bahagi ng maternity ward. Pinaimbestigahan na ni Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif ang insidente upang matukoy ang sanhi at pananagutan sa trahedya. 2 घंटे बाद पहुंची है, 2 घंटे में वहाँ पे रोती पिटती रही हूँ। उसके बाद यहाँ से इन लोगों ने तोड़ा है, रेस्क्यू वाले बहुत लेट आए हैं। पुलिस 4 घंटे बाद आके कहती है कि हम लोग यहाँ पे तफ्तीश करने आए। लानत तुम पुलिस वालों पे, तुम रेस्क्यू वालों पे। बच्चे वहाँ पे चल गए लेकिन कोई नहीं बचा सकता। Hataw Balita ngayon. Tinamaan ng malakas na kidlat ang sikat na Makkah Clock Tower sa Saudi Arabia sa gitna ng masamang panahon noong Martes, August 25. Kuha sa video ang pagtama ng kidlat sa pinakatuktok ng tore habang sunod-sunod ang pagkidlat sa paligid. May lightning protection system ang gusali na idinisenyo para ligtas na saluhin at ilipat sa lupa ang malakas na boltahe ng kuryente. Dahil dito'y walang napaulat na nasaktan sa insidente at nagpatuloy ang normal na operasyon doon. Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa California, USA. Ako po si Lynn Perez. Magandang araw. Maraming salamat, Lynn Perez. Patuloy po kayong mantabay. Magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Weather News. Malaki ang posibilidad na makararanas ng mga pagulan ng malaking bahagi ng Luzon at ilang parte ng Visayas dahil pa rin po sa pag-iral ng habagat. Samantala, patuloy pa rin binabantayan ng Pag-asa ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At para sa iba pang mga detalye, narito ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang taya ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, August 28, 2026. Sa ating latest satellite images, makikita po natin ang patuloy na epekto ng southwest monsoon o habagat at makikita natin na malaking bahagi nga ng Luzon at Kabisayaan ay makikita po na maraming mga kaulapan ngayon kaya po magiging malaki yung posibilidad ng mga pag-ulan sa malaking bahagi nga ng Luzon at Visayas, lalong-lalo na dito sa may western section ng Luzon. Ito po yung area ng Ilocos Region, Bataan, Zambales, maging ang ilang bahagi ng Calabarzon, Metro Manila at itong area ng Occidental Mindoro, kabilang na rin yung Oriental Mindoro. Patuloy pa rin nating minomonitor itong low pressure area na huli nating namatan sa 720 kilometers silangan ng Itbayat sa Batanes. Posible pa nitong maging bagyo lalo na this coming weekend pero hindi naman ito magkakaroon ng direktang epekto sa ating bansa. Hindi natin inaasahang maglandfall sa Pilipinas at ang magiging direksyon nitong low pressure area na kung sakaling maging bagyo ay sa may bahagi naman ng Taiwan. Kung sakali po maging bagyo ito, tatawagin natin itong Pilandok. Sa iba pang bahagi nating bansa, partikular na sa bahagi ng Mindanao, makakaranas naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated
o pulu-pulong mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. So mapapansin natin sa ating buong bansa, pinakamaliit yung mga posibilidad ng tuloy-tuloy na mga pag-ulan sa bahagi ng Mindanao, habang mas malaki yung posibilidad ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa Luzon at sa Visayas. As of 5 a.m. nga po, may naka-issue tayo na heavy rainfall warning. So ang heavy rainfall warning, ito yung posibilidad ng mga malalakas na mga pag-ulan, at in-update po natin ito every 3 hours. So as of 5 a.m. nga, nakataas or naka-issue ang heavy rainfall warning sa Zambales, gayon din sa Bataan, orange warning, gayon sa Tarlac, Pampanga, at ilang bahagi ng Bulacan. Naka-yellow warning naman po itong Metro Manila, nalalabing bahagi ng Bulacan, at ilang bahagi ng Nueva Ecija. So mag-ingat po, lalong-lalo na yung mga lalawigan kung saan naka-issue nga itong heavy rainfall warning, posible po yung mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Samantala, may naka-issue naman tayo na weather advisory. So kung yung heavy rainfall warning ay within 3 hours, itong weather advisory naman natin, ito yung ating inaasahang magiging lakas ng mga pag-ulan within 24 hours. So ngayong araw po, magkakaroon ng mga around 100 to 200 mm. Ibig sabihin po, para mas ma-imagine natin, ito yung mga malalakas at mga tuloy-tuloy na malalakas na pag-ulan, posible po sa may area ng Zambales, Bataan, dyan po sa amin sa Bataan, sa Occidental Mindoro, at sa may area ng Cordillera, partikular na sa Benguet at sa La Union. Habang iba pang bahagi ng Central Luzon, kabilang din yung Metro Manila at maging dito sa may area ng Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Pangasinan, gayon din ang Ilocos Sur at Abra ay makaranas naman po. At kasama din yung area ng Antique sa Western Visayas ay makararanas naman ng 50 to 100 mm of rain. Ibig sabihin po nito, posible din yung kumisan po ay malalakas na mga pag-ulan na maaari pa rin magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Kaya iba yung pag-iingat po sa mga lugar, no, sa mga kababayan po natin na nakatira sa mga areas kung saan posible nga itong 50 to 100 mm at saka lalong-lalo na yung 100 to 200 mm na mga pag-ulan ay mag-ingat po sa mga bantanga ng mga flash floods and landslides. At ngayong araw nga, makararanas po, lalong-lalo na yung area ng Bataan at Zambales ng mga malalakas na mga pag-ulan, habang iba pang bahagi sa may western section ng Luzon, kabilang ng Ilocos Region, gayon din ang bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, gayon din ang Calabarzon at itong area ng Occidental Mindoro, makararanas po ng mga malalakas na mga pag-ulan. Habang ang nilalabing bahagi ng Luzon ay makararanas naman po ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog, lalong-lalo na itong silangang bahagi ng Luzon. Ang agwat ng mga temperatura ay narito po sa Lawag, Baguio, for Metro Manila, Tagaytay, Tuguegarao at Legazpi sa bahagi ng Bicol. Dito naman sa Palawan, Visayas at Mindanao, makararanas po ng maulap na kalangitan na may makakalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog sa may bahagi ng Palawan, at narito yung agwat ng temperatura sa Calayan Islands at sa Puerto Princesa City. Makararanas din ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog ang bahagi ng Kabisayaan, at ang agwat ng temperatura ay narito po sa Iloilo, Cebu at sa Tacloban. Samantala, sa bahagi naman o sa Kalakhang Mindanao, makararanas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, at posible pa rin yung mga isolated o pulu-pulong mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. At ang agwat ng mga temperatura ay narito po sa Zamboanga, Cagayan de Oro at Davao. Mapapansin natin sa Mindanao, walang masyadong mga namamataan pa tayong mga tuloy-tuloy na mga pag-ulat. Medyo mainit nga yung panahon dito sa may bahagi ng Mindanao. Kaya mag-ingat naman dun sa potential naman po ng too much matinding init na maaring maranasan sa bahagi ng Mindanao. Samantala, meron po tayong tinatawag na tropical cyclone threat potential. Ito yung posibleng mabuong mga bagyo within 1 to 2 weeks. So makikita po natin, makikita nyo po ito sa DOST Pag-asa website. Around August 27 to September 2, inaasahan po. Ito po yung low pressure area nating monitor, at makikita nga natin yung potential na track nito ay patungo sa may bahagi ng Taiwan. Samantala, by next week, posible ding may mabuo na panibagong low pressure area at maaring patuloy na magpalakas ng habagat hanggang next week. So patuloy po natin itong i-monitor. Again, kapag mas matagal po yung forecast, mas mataas pa yung uncertainty. So marami pa rin pwedeng magbago, kaya patuloy po natutukan ang Pag-asa sa mga updates sa lagay ng ating panahon. This weekend naman, inaasahan natin na magpapatuloy yung malalakas na mga pag-ulan ngayong Sabado hanggang Linggo. Kaya po itong long weekend natin, partikular na
sa darating po na Sabado at Linggo ay inaasahan natin na tuloy-tuloy yung malalakas na mga pag-ulan hanggang araw ng Linggo. Posibleng mabawasan po yan bandang hapon ng Linggo or Lunes na. Kaya sa mga kababayan natin na may mga activities this coming long weekend ay consider natin yung in-expect po, inaasahan natin na mga malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may western section nga ng Luzon. Yung area ng Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, kabilang na yung Metro Manila at sa may area ng Mindoro provinces. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue na gale warning, kaya ligtas pa rin pumalaot yung mga sasakyang pandagat mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Gayunpaman, mag-ingat pa rin po kapag may mga thunderstorms, kung minsan nagpapalakas siya ng alon ng karagatan, kaya mag-ingat po lalong-lalo na yung maliliit na mga bangka. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayong magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita ngayon! Sa iba pang balita, lumubog kamakailan sa katubigang bahagi ng Botolan, Zambales ang isang tugboat na naglalaman ng nasa 15,000 litro ng diesel. Sa ngayon ay kumikilos na ang Philippine Coast Guard upang abatan ang banta ng posibleng pagtagas ng langis o oil spill mula sa naturang tugboat. At para talakayin yan, makakausap natin ngayong umaga si PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab. Magandang umaga po, Commodore Cayabyab, at maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming panayam. Yes, Sir Bernard, magandang umaga po at sa lahat po na sumusubaybay sa inyong programa. Una po ma'am, hihingi po kami ng update dito sa development sa lumubog na tugboat dyan nga po sa may katubigan ng Botolan, Zambales. Ano na po ang update ngayon ma'am? Yes, unang-unang po, continue po ang isinasagawa nating monitoring. And as of yesterday, wala pa rin po tayo nakikitang anumang oil sheen or oil spills sa area. At ang intensyon naman dito, Sir Bernard, is to salvage or i-float at tanggalin itong 15,000 liters of fuel dito sa fuel tank na ito. Pero mabanggitan din po natin, Sir Bernard, para mabawasan din po ang pagkaalala na ating po mga kababayan. Actually, during na lumubog, before lumubog itong barkong ito, ay nagkaroon po tayo ng inspection dahil actually magsasagawa ito sana ng isang salvage operation. So that time, before na lumubog, na i-refloat na rin ito at hihatakin na sana papuntang Bataan. And prior to that ay nagkaroon po tayo ng inspection sa loob ng barko and nakita po natin na ang fuel tank na kung saan meron pong lulan na 15,000 liters of diesel ay naka-intact pa rin. Kaya as we speak, Sir Bernard, ay wala pa rin po tayo nakikitang oil sheen or oil spill, pero ang Philippine Coast Guard po ay naging proactive upon happening of this incident ay naglagay na rin po tayo ng naka-standby na rin po tayo ng ating mga absorbent pads and even yung mga oil spill equipment. So in case na meron po tayong makikitang anumang pagtagas ng langis sa ilalim po ng tubig or sa ibabaw po ng tubig, ay handang-handa po ang Philippine Coast Guard na tumugon. It's good to hear ma'am na meron pong gano'n na kasiguraduhan. Ito po ay nakasilyado. Pero hindi po kaya ma'am makaka-apekto yung malalakas na hampas ng pag-alon dito sa tugboat na lumubog doon sa, kumbaga, sa pagkakaselyo ng diesel? Well, hindi po natin dinidiscount yung ganyang possibility. Kasi Sir Bernard, etong nilubugan ng barko ay halos 24 meters in depth yung lalim. And medyo kantilado itong area na ito. So posible na yung mga sediments ay babagsak or tatabon doon sa may barko. So yun naman po ang ating ding iniiwasan. Kaya actually, itong salvage operation ay nakakasa na rin. Pero prior to that salvage operation, kailangan po natin makita muna kung ano yung posisyon ng barko sa ilalim. So we will be conducting an underwater inspection. Kahapon, the divers attempted to conduct the underwater inspection. Pero nabanggit nyo nga po, Sir Bernard, na medyo malalakas pa rin yung alon sa area. So halos 3 meters pa rin yung taas ng alon. So again, it would be dangerous for our divers. And underwater inspection is very important
prior the conduct of a salvage operation para alam natin kung anong approach ang gagamitin po sa pag-refloat at pag-salvage netong barko. Ma'am, ano po ba yung mga masasabi nating paano yung magiging proseso ng pag-salvage o pagtanggal po nitong tugboat? Ito po ba ay ihilahin o kukunin muna yung diesel na laman nito? Sa perspektibo po ng isang ordinaryong mamamayan, paano po ba yung gagawing proseso po ng PCG sakali na ito po ay ligtas ng isagawa yung operation? Okay, so una-una, Sir Bernard, just to give our listeners an overview, ano po ba yung laman na fuel netong barko? So ito po ay diesel. So ibig sabihin po ng diesel, it is non-persistent oil. So pwede po siya, it can easily dissipate. Mas madali po siya mag-disperse, lalo na kung may alon o magalaw ang dagat or mahangin, mainit. So mas mabilis po sumingaw, kaya nababawasan din po kaagad yung langis na nananatili sa taas po ng tubig. At sa tanong po ninyo kung paano ang isasagawa natin at paano ang mga proseso, unang-una, Sir Brian, ay mag-i-issue po tayo ng salvage permit sa isang surveyor na naitalaga po para kumuha or mag-refloat netong barko. And after issuing the salvage permit, ito pong nakontrata na surveyor natin ay magsasagawa ng underwater inspection para makita po niya kung ano ang posisyon ng barko sa ilalim, para they could also identify anong tamang approach. So not all salvage can do refloating. So nabanggit ko nga po, depende sa pagkakalubog ng barko. So after the underwater inspection, that's the time po na pag-uusapan na kung anong klaseng salvage ang gagawin natin. Kasi we have to consider as well, Sir Bernard, na meron po itong lulan na 15,000 liters of diesel. So maling pagkalkula ng approach may cause yung leak netong itong diesel na to, which is yun po ang iniiwasan po natin. So currently, nabanggit ko po kanina, Sir Bernard, hindi po natin na isagawa pa yung underwater inspection sa dahapon dahil halos malakas ang hampas ng alon. So imagine po natin sa ilalim na ang feedback po sa atin ng ating po mga tauhan ay murky. So malabo po talaga at mahihirapan din yung ating mga divers. So once we see the position of the vessel underwater, that's the time so that we will move to the next phase, which is the planning for the salvage operation. Alright. Ma'am, sa ngayon po, ano po ang masasabi nating mensahe dito sa mga residente, lalo na po yung mga mangingisda? Kung meron man po mga umaasa dito sa pangingisda sa lugar kung saan lumubog po itong tugboat, ano po ba ang masasabi nating mensahe sa kanila? Baka po nababahala na sila ngayon na makaapekto ito sa kanilang pamumuhay. Yes, unang-una po sa ating po mga kababayan dito sa area niyan ay kung maaari ay wag po muna tayong maglalayag doon sa malapit sa pinaglubugan at maging cautious din po at maging vigilant, kung meron po ba sila naaamoy ay, again, kasi diesel din po ito, dangerous din po sa kanilang kalusugan. And ayun naman po iniiwasan, Sir Bernard, ng ating po mga tauhan na magkakaroon ng pagtagas kasi kahit paano ito pa rin po ay chemical na maaring makadulot po ng kapahamakan at pinsala sa ating maritime environment. So yan po ang mga tinitignan po natin. At patuloy naman po, Sir Bernard, ang ating coordination with the coastal barangays and even the LGU pagdating sa mga precautionary measures dito sa incident area. So ang ating po talagang objective ngayon is to salvage this, iwasan ang pagtagas at maiangat. At again, ito kasing area, naging reason po actually, na isa sa nakikita natin dahilan ng pagkalubog is yung may mga possible na mga underwater metal debris pa. So yan po ang mga nakikita natin na magiging contributory factor ng risk sa area niya. So ang ating pong paalala at reminder po sa ating po mga kasamahan at mga kababayan na huwag po muna at iwasan po munang maglayag malapit po sa incident area. Alright, pero last na lang po ma'am, sa ngayon naman ay safe naman po na i-consume
yung mga seafoods na nahuhuli malapit dyan sa lugar na pinaglubugan ng tugboat? Yes, Sir Bernard. Actually, nagkaroon din po tayo ng water sampling together with the DENR kasi although wala tayong nakikitang anumang oil sheen or oil spill, maganda pa rin ang pagkasagawa ng water sampling para malaman din natin kung talagang apektado etong area na ito. So as we speak, wala pa naman pong advice sa atin, but ang atin na din pong advice, Sir Bernard, is iwasan po muna no, habang isinasagawa rin po natin itong salvage operation. Alright, maraming salamat po, Philippine Coast Guard spokesperson, Commodore Noemi Cayabyab. Maraming salamat po, ma'am, at magandang umaga pong muli sa inyo. Yes, maraming salamat po at magandang umaga po. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng 1 Kapitulo 16, versikulo 33 na nagsasabi, "Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapigatian, ngunit laksan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanglibutan." At yan po ang mga mahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-28 sa buwan ng Agosto 2026. Sa ngalan ng lahat ng bubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350. At ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Bernard Dalis. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang serbisyong MCGI sa Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.